Sa likod ng mga napakagagandang mga tanawin sa bundok, mayroon tayong mga kababayan na mga katutubo na piniling manirahan dito. Tulad ng pamilyang ito na simpleng namumuhay na para bang nagbalik sa sinaunang panahon na kung saan ang mga tahanan ay hindi pa nararating ng kaunlaran. Ang mga tahanan nila rito ay gawa din sa mga dahon at ilang trapal na para bang hindi nila alintana ang panganib sa tuwing may bagyo at paano sila kapag malakas ang buhos ng ulan. Pagkaman nararating na sila dahil sa mga kalsada, ay mayroon pa rin silang mga bagay na hindi nila alam at mga gamit na hindi nila nabibili dahil sa kahirapan. Nagbalik po kami dito yung bahay nila na ito po yung hindi nakakakilala ng pera. So ngayon, mayroon tayong good news para po sa kanila. Let's go. Ayo. Uy. Kamusta? Pwede kami pumasok? Pwede? Okay. Kamusta kuya? Nasaan ang yung asawa? Okay. Sige, pwede ako akyat? Ha? Sige. Okay. Ayan. So ito po yung mga vlog namin nung mga nakaraang araw nung napunta kami sa kanila. Okay, wala lang po yung kanyang mister. Kumain na ba kayo? Nagkaon na? Hindi pa? Oh, wala pa kayong kamuti dyan? Wala pa? Okay. Paul, pakuha akong dilata at saka noodles. Ayan, para mabigyan namin kayo, may dilata kami doon tsaka noodles para makakain. So kaya kami bumalik, no? Meron lang akong, kahit wala yung asawa niya, sa'yo ko na lang sasabihin. Sulti daw Kuya Eli. Kanang bisag wala imong asawa, sa imuha na lang istorya daw. Ha? Pwede. Okay. Kasi nga po makikita nyo yung bahay nila. Pansin nyo yung bahay nila talagang. Ito ay trapal lang. At wala silang maayos na mga dingding. Mga ganito lang. Kung umulan o umaraw. Ganyan lang. So, ang gusto namin ay matulungan po ito dahil sila rin po ay mga katutubo. At tulad ng sinabi namin, ayaw po nang magkikita ng ganito na trapal at dahon-dahon lang na bahay ng mga katutubo para matulungan po natin sila. Okay, kuya. Bibigyan kita ng 5,000. Magpapagabas ka ng kahoy. Okay? Pagabas ng kahoy, ibig sabihin, magpapagawa tayo ng bahay. Okay? Kanino yung bahay? Para sa inyo. Salamat, sir. Ha? O, para ang bahay ninyo ay hindi na ganito. Okay? Sige, ibibigay ko itong 5,000 para kayo ay magkaroon na ng mas maayos na bahay. Naintindihan mo? Marunong ka bang magpagabas? O pagabas na lang. Okay, ngayon, nagkausap na kami ng dato. Okay? Para yung lahat po ng mga papabahayan natin dito, isang lugar na lang kayo. Kuya Eli pa, sulti. Na istorya na namo si Dato. Kunya, katong mga lagyo dito sa ubos, katong mga tribo pod, mga kaubanan ninyo dire, itapok na lang po daw. Usahon mo dire o dito sa gawas. Gipangitaan og area.
Para matapok mo. So, may nakausap na po namin si Dato, pati yung bahay ni na Russell, yung bahay ng malalaking madaming mag-anak dyan. Para isang linya na lang kayo, doon kayo magpapabahay. Ha? Okay. So, para din po kami, basta makikita nyo po yan, isi-share po namin sa inyo. Para kami rin po, yung mayroon kaming kakausapin na magdi-deliver ng sasakyan, magdi-deliver ng mga yero, mga sin, mga dingding, isang hakot na lang, truck na itong maghahakot, para hindi na kami mahirapan po na pabalik-balik. Kana, Yun. So, ito yung 5,000, ha? Two, four. Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ha? Papagabas tayo ng kahoy, ha? Importante yung kahoy ay magawa natin para makapagsimula tayo ng bahay. Ha? Okay, pag andyan na yung kahoy, hahakutin nyo lang dun papunta kay Dato. Doon ang paglalagyan ng mga bahay nyo. Kuya Eli. kanang ang mga kahoy, dalon na dito kung magpagabas na. Kung managabas, dalon dito sa area unahan ila Dato. Dito nga area. Itapok. Naintindihan? Alam na ni Dato yun. Ano? Okay. Tingnan nyo, yung mga damit po nila dito lang nakalagay. Hello, baby. Oh, anak mo? Oh, akit ka. Walang sanina. Oh, may salwal siya. Ayan. Tabuni lang, tabuni. Okay. Paul? Asa ka, Paul? Wala ka pang kamuti dyan? Wala pa na. Oh, wala pa. Oh, wala naman sila. Oh, ito may noodles. Wala kang bigas. Wala. Wala. Okay. Meron ka bang apoy dyan? May apoy? Kayo. Ika- Apoy. Wala. Oh. Wala. Wala ka pang apoy. Para makapagluto ka na para itong mga anak mo ay makakain. Wala pa yung asawa mo eh. Okay. Cut mo na sis. Maiksi lang yung video na. Sige. Ipagluto lang muna natin sila mga kababayan. Tama, may bigas po kami doon. Kasi kawawa naman si kuya, yung mga anak niya hindi pa nakain. Yung asawa niya wala pa, may alaga pong batang maliit. Kuha tayo ng ito oh. Ba? Hanggang lang sa paligid ang apoy. Kaso na hindi siya mag-apoy dahil.
Kuya, okay lang? Magluto ako, ha? Kuya? Okay, sige. Wala kay sabon, kuya? Mangialam na po ako sa kusina nila. Ito, may dala kaming bigas. Sayang tayo. Okay, siguro 3, no? Thank you. Ang bait. Yan, alas 12 na po kasi wala pa silang kakainin. Buti may dala tayong bigas. Ayan, lagay na natin dito sa lungagan. Tapos, magluluto rin tayo ng ulam nila. Kasabay na natin. Sardinas na may noodles lang. Tapos nakita ko ng tao ng sili, pwede yan. Ayan o, mangunga tayo niyan, lalagyan natin para kahit paano may konting dahon o gulay. Ayan. Medyo mataas to. Tayo ng apoy. Pwede rin ba? Kailan? Yan na.
Sa tagal ng panahon na inaakyat ko dito sa bundok, halos 1 taon na rin, mula nang tulungan natin ang mga katutubo. Iba't iba ng tahanan at iba't ibang mga tao na nakasalamuha natin. At iba-iba rin sila ng pamumuhay. Pero isa lang talaga yung common, ito yung pagkain nila ng mga kamote. Sa aking pananaw, hindi natin sila palaging masisisi kung bakit ito nga lang yung kanilang kinakain. Dahil sa bundok, hindi naman sila pwedeng magtanim ng iba pa nilang pagkain kung hindi naman angkop doon sa lugar. Ang kakulangan, syempre yung pera at hanap buhay. Sila nabubuhay sa pagtatanim ng mga pagkain nila na yun lamang yung kailangan. At isa sa mga natutunan ko talaga, ito yung salitang kakontentuhan. Yung maging kontento sa kung ano yung pinagkaloob sa atin at hindi natin kailangang maghangad ng iba. Tulad nila, sila ay nasanay sa ganito at ito yung kanilang nakagisnan. Pagkain ng kamote, pagkain ng iba pang mga pwedeng kainin sa bundok. Maaring nasasabi natin na bakit hindi sila nagtatanim ng ganito? Bakit hindi sila maging masipag? Masisipag po sila. Pero ito dahil yung kanilang kultura, yung paggalang at respeto po yung kailangan nating ibigay sa kanila. Napakalayo pa nila sa atin. Yung mga natutunan natin sa mundo ng kaunlaran, yung wala sila. Marahil ganito sila dahil walang nagturo sa kanila nito. At yun yung palagi kong inaiintindihan. Kung siguro may nagturo sa kanila sa bundok agad ng mga panahon ng una, maaring natutunan din nila yung ganito. Yung pag-aaral ang isa sa pinakamahalagang sandata nila. Yung bahay na dahon-dahon, nagagawa nila na ganyan ang kanilang tahanan dahil wala silang pera na ipambibili ng mas maayos na materyales. Pero hindi sila nagrereklamo. Kung ano lamang ang mayroong makukuha sa bundok, gagawin nilang tahanan. Bakit hindi nila inaayos? O bakit hinahayaan nilang dahon-dahon lang? Dahil tulad ng nasabi ko nung mga nakaraan, wala silang permanenteng lugar na talaga nilang masasabing kanilang pinagtutuluyan. Palipat-lipat yung ilan, palipat-lipat ang iba. Dahil naghahanap sila ng panghanap buhay, kabuhayan. Ang bundok ay tinuturi nila ang kanila. Dito sila sanay at ito ang kanilang kinagisnan. Masanga nga ako sa kanila dahil nabubuhay sila ng walang karangyaan. Nabubuhay sila ng naayon sa kagustuhan nila at higit sa lahat, yung kontento sa ibinibigay ng Diyos at ibinibigay ng kalikasan sa kanila. Pakainin na natin sila. O, kain na kayo ha? Kain? O, kain tayo. Kasi kung aantayin pa natin mama nyo, nakuha pa yun ng kamote. O, matagal pa. Makaluto na si kuya. No? Kakain na kayo ha? Pasensya na kayo sa niluto ko ha? O, halika dito. O, dinig ka be. Halika. O, dinig ka. Tabi ka kay Bunso. O, halika dito. O, dito ikaw. O, sige, lingkod mo dito. Yan. May kutsara be? Kutsara untuk mah. Kuha ka kutsara dyan. Ini sih. Kan ini sih.
Cari apa? Kiri ka na lang. Ito isa. Lo. Hindi siya pa nakasakagod. Yeah. Di ito kutsarahan din. Ito. Mano red. Ano kasi? Yeah. Sarap. Akin na to. Lagyan natin. Oh, magpipray muna tayo, ha? Oh. Teka lang. Oh, pray muna tayo. Pray. Ampo, ampo. Oh. Ampo tayo, ha? Ampo. Oh, pagkakain, bago kumain, magpipray, ha? Magampo, Ginoo. Oh. Sige. Okay. Lord, marami pong salamat sa pagkain. Salamat po sa biyaya na tanggap ng pamilyang ito. Salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin para makarating po kami sa kanila. Gabayan niyo po sila palagi upang ang kanila pong pamumuhay ay maging maayo. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila at ingatan mo po palagi ang kanilang pamilya. Salamat po sa pagkain, naway maging kalakasan po ito ng kanilang mga katawan. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, sige, kain na. Gusto mo sabaw? Ito muna ikaw. Ligan kitang sabaw. Ano to? Mantika? Pakaw. Oh, sige kuya, kain ka na. Kain ka, kaon. Ayan. Ang niluto ko po ay sardinas na may noodles. Sabaw, gusto mo? Sabaw? Mainit? Naku, mainit. Oh, sige daw. Kain na. Ayaw nila ng dahon. Ayaw po nila. Dahon yan, dahon. Ayaw nila na. Oh, sige, kain na. Tabang po sila kumakain, magti-thank you lang po ako sa mga kababayan po natin na palaging nanonood sa amin. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Salamat po sa inyong paggabay sa amin, pagpipray, at hindi po kayo nag-i-skip ng ads at nagla-like ng video. At bago po kami umalis dito, at kung lilipat man halimbawa ulit kami ng lugar, sa ibang lugar naman na may mga katutubo rin po dito sa bundok, plaster na natin, tama no? Na plaster sa Bisaya, na iayos na natin sila, na meron na po silang mga bahay. So dito gagawan sila ng mga bahay, yung sa Pugong Biyahero Phase 3, dito po yun, kasama na po yung pamilya nila, sila Russell, at yung mga nakilala pa natin doon, at yung yung parang sipit po yung kanyang kamay, kasama na rin po sila doon sa mapapagawan po ng bahay. So sila po ay tabi-tabi na sa isang linya lang para maayos po ang kanilang bahay. Okay. At ayan, pasensya na po kayo at may mga manok sa loob. Mga alaga po nila yung manok. Kain lang kayo, kain. Gusto mo pa? Noodles? Noodles? Ayaw niya lang ng dahon. Di siya sanay kumain ng... Ayaw niya kumain ng dahon ng sili. Bakit? Kamuti lang, sanay sila. Kuya, nakaon kang dahon ng sili? Masarap yan. Noodles. Ay, kabayan. Cut mo, sis.
Ayaw mo dahon ng sili? Gusto mo? Nakain ka nito? Sarap yan. Pampatalino yan. Sige pa kuya, kanin ka pa? Ha? Kanin ka pa. O ikaw? Wala pa ang kanilang nanay. Ako muna ang nanay nila. Sige kuya. Mainit tayo, mainit. Mainit. Usab ka? Ito na. So, non? Usab ka uto. Mainit ha, mainit. Usab ka rita. Kain lang kayo, kain. Okay. Kadaso. At hindi na rin po kami magtatagal mga kababayan. Kailangan na rin namin pong umalis dahil baka po bumuhos ang malakas na ulan at hindi kami kaagad. So, marami pong salamat ulit. Thank you kuya ha. Mag-iingat kayo ha. Tatapusin lang natin yung pagkain nila bago kami umalis ha. O, kain lang, kain. So, ayan po mga kababayan at babalik na lang po kami dito susunod na linggo. At itong bahay na to, mapapalitan na natin yan ng mas maayos na bahay para po maging komportable na po sila dyan. Okay? Sige po, at kailangan na po namin umuwi dahil madilim na. Magka alas 5 na po ng hapon. Salamat. God bless everyone. Bye-bye.